Nadapa na pahiya pero bumangon. Dear Utang Serya, isa ako sa mga tahimik na mambabasa. Ang mga kwento ng inyong mga tagasunod ay talagang nakaka-inspire, kaya't nagdesisyon akong ibahagi ang akin. Matapos akong makonfine, saktong natanggal ako sa trabaho. May mga anak pa ako, at isipin mo, 15K kada buwan para sa kuryente, at kailangan pang bayaran ng kotse at bahay. Dumaan ang 2 buwan na walang trabaho, kaya't walang choice kundi mangutang para lang maabot ang mga bills at pangangailangan ng mga anak. Parang unti-unti na akong nalunod sa utang, hindi lang sa mga magulang, kaibigan, bangko, at ola. Binenta ko lahat ng gamit ko, pati mga laruan ng mga bata, para lang makaraos ng 1 buwan. Nang dumating ang due date, kailangan ko nang magtapal ng utang. Naranasan ko ring mapahiya ng mga ole, lalo na kapag hindi ako nakakabayad sa tamang oras. Akala ko, di ko alam na sa pag-apply ng loan, obligadong i-access nila ang lahat ng contacts ko. Kaya, nang na-OD ako, pati mga high school friends at teachers ko, nakatanggap ng mga nakakahiya at masakit na mensahe. Ang iba, nagmumura, sinasaktan ang damdamin ko sa mga larawan ng mga anak ko. Pati sila, naistorbo na rin. Sobrang nahihiya ako noon. Bumalik ako sa dating estado ng kalusugan ko bago ako na-confine. Naisip ko na ring magpakamatay, pero nilakasan ko ang loob ko para sa mga anak ko, kahit bumibigay na ang katawan ko. Naghanap ako ng mataas na sweldo na trabaho nang hindi isinasakripisyo ang oras ko sa kanila. Wala namang mag-aalaga sa kanila dahil parehong nagtatrabaho ang asawa ko. Halos lahat ng online job websites in-applyan ko kahit hindi ko niche. Maging encoder sa Upwork pinatos ko para lang makatawid. Pati mga inquiry sa OnlyFans, tinanggap ko sa sobrang desperate na akong makahanap ng trabaho. Ginawa kong fuel ang mga masasakit na salita mula sa asawa ko at mga magulang. Nandyan pa ang banta ng mga ola. 2 buwan akong nagmukhang inutil sa kanila, pero umiyak lang ako saglit at bumalik sa paghahanap ng trabaho. Nahiri ako bilang VA, 50K din pero hindi pa rin sapat para sa lahat ng pangangailangan namin. Napupunta lang ito sa interest at utang. Kaya tuloy-tuloy pa rin akong nag-apply kahit nasa kontrata ako bilang VA na bawal ang moonlighting. Maraming trabaho ang dumaan, pero patuloy pa rin akong naghanap kahit hired na ako, hanggang sa pinalad akong mahiri muli bilang VA sa ibang time zone. Halos wala na akong tulog, dahil sa work from home, ako na rin ang nag-aalaga sa mga bata. Pati weekends, nagtatrabaho ako, inihahanda ang mga tasks para sa susunod na linggo. Tumatanggap din ako ng mga short projects at ang kinikita ko dito, pinapangkong luho ng mga anak ko. Umabot na ako sa 6 digits, hindi pa kasama ang mga per project. Sa awa ng Diyos, nabayaran ko na ang kotse at unti-unti ko nang nababayaran lahat ng utang. Na-close ko na rin ang ibang ola at bank loans. Kaya para sa mga katulad kong mga tatay na may anak, laban lang. Alam ko ang nasa isip mo, pero huwag na huwag mong itutuloy yan. Huwag na huwag mong isipin na hindi matatapos ang mga problema mo at higit sa lahat, huwag na huwag kalimutan ang taas.